Kung bakit ba naman kasi nagpabuntis ka ng maaga at sa taong hindi ka pa pinanagutan? Malandi ka rin kasi. Kung hindi ka sana nagpabuntis ng maaga, di sana'y nasa akin lahat ang magiging atensyon mo. At hindi rin yan sa anak mo sa pagkadalaga. Ang hirap kasi sa inyong mga single mother, lumalandi kayo ng maaga. Tapos pagdating sa huli, kung umakto kayo, ay parang kasalanan pa namin ng mga tapat na nagkakagusto sa inyo na kasalanan namin kung hinihingi man namin ang atensyon nyo at hindi lang puro kayo nasa anak ninyo. Ikaw naman na single mother ka na at may mga boyfriend na rin, napakalandi mo pa. Pagkaguro mong klase ng babae, tumira ka sa bahay ng amo mo? Ang mabuti pa'y maghiwalay na lang tayo kung lagi kang ganyan, Sandra. Sawa na ako sa'yo at sa mga palusot mo para mapagtakpan ang kalandian mo. Hindi niya na napakinggan kung ano pang sumunod na sinabi sa kanya ni Eric dahil biglang may humablot ng cellphone niya mula sa kanyang likuran at sunod niyang narinig ay ang paggalit na boses ni Callen. Just say you wanna break up with her. Hindi mo kailangan na magsabi ng kung ano-anong pangmamaliit sa kanya. Pagalit na sabi ni Callen kay Eric, sabay pinatay nito ang tawag. Puno naman ng luha ang mga mata na tiningnan niya ito. Bakit mo ginawa yun? Did what? Kunot na ang sabi sa kanya ni Callen. Sinabi ko yun sa kanya because it's something he should hear. Kahit na. Umiyak pa rin si Sandra ngunit hindi mapigilan na nagtaas ang boses. Hindi ka dapat nakialam dahil away namin yung dalawa. Sino ka ba sa akala mo ha para pakialam mo ng buhay ko? I am your boss. Bagaman galit ay kalmado pa rin ang tono ng boses ni Callen. And I hate it when someone in my household cries over useless beings. You're really crying over that pathetic man na hindi malang makita ang halaga mo? At hindi ka malang magawang pagkatiwalaan? That's outrageous. Gusto sana ni Sandra na matawa dahil sa sinabi nito. Gusto niyang sabihin na maging ito ay isang pathetic dahil iniyakan niya rin ito noong bigla na lang siya nitong iniwan. Nadala pa ang isa sa kambal nilang anak. Gusto niya itong sampalin ng sobrang lakas ngayon dahil ito pa talagang may gana na magsabi nito nun sa kanya gayong kung tutuusin ay mas masakit pa ang sakit na naging dulot nito sa kanya. Sa lalim ng sugat na iniwan nito sa kanya noon hanggang ngayon ay nandito pa rin ang sakit sa dibdib niya. Hanggang ngayon nasasaktan pa rin siya kapag naiisip na yon. Dahil magpahanggang ngayon, ang lahat ng nararamdaman niya, kabilang ng pagmamahal niya para dito, ay nandito pa rin. At pinapaniwala niya lang ang sarili niya na magagawa niyang magmahal ng iba. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mama, may work pa po ikaw? Tanong ng 8 taong gulang na si Sean sa ina na si Sandra habang magkausap silang dalawa sa tawag. Oo anak ngayon ang unang araw ko bilang tutor ng isang bata. Paliwanag naman ni Sandra sa anak. Kumain ka na ba dyan? Opo mama, tapos na po. Nagluto po si tita ng masarap na ulam. Sagot ni Sean. Ikaw po mama, kumain ka na po ba? Oo anak, tapos na rin ng mama. Nakangiti si Sandra habang kausap ang anak. Kamusta ka naman dyan? Ayos ka lang ba? Opo mama, ayos lang po ako. Sagot ni Sean. Kayo po mama, okay lang po ba kayo dyan? Palagi ka po bang malungkot dyan? Maayos lang din naman ako anak. At oo, laging malungkot ang mama kasi miss na kita. Miss na rin po kita mama. Sana po mayaman tayo para hindi niyo na po kailangan na mawalay sa akin. Ang hirap po kasi na nasa malayo kayo Bahagyang nanginig naman ang boses ni Sean. Pakiramdam ni Sandra ay may kung ano ang nakaharang sa lalamunan niya at hindi niya magawa na makapagsalita dahil sa sinabi ng kanyang anak. Iyon din ang hiling ni Sandra. Sana nga ay tulad ng iba ay mayaman din sila para hindi na kailangan ng lumayo sa kanyang anak. Sobrang hirap ng buhay ng isang mahirap. Napakadaming sakripisyo ang kailangan na gawin kung ikaw ay mahirap lang.
Katulad niya na kailangan na malayo sa kanyang anak para lang magtrabaho at makakita ng malaking halaga para lang may pantusto siya sa kanyang anak. Kailangan niyang tiisin ang lungkot at pangungulila para sa maayos na buhay. Hayaan mo anak, kapag nakapag-ipon na si mama dito, ay magkakasama na ulit tayo. Hindi na ulit ako lalayo sa'yo, sabi ni Sandra sa nanginginig na boses. Hihintayin ko po yan, mama, sagot naman ni Sean. Nung malapit na ang taxi sa village kung saan nakatira ang bata na kailangan niyang i-tutor, nagpaalam na siya sa anak. Isang guro sa pampublikong paaralan si Sandra, ngunit nagkaroon ng problema dahil sa marami sa mga kapwa niya guro ang mga naiinggit sa kanya kung kaya gumawa sila ng ikakasira niya na dahilan para pansamantalang nakasuspend ang license niya. Para makapagtrabaho pa rin ay nagpasya siya na pumasok bilang isang tutor at sa kabutihang palad ay natanggap naman siya bilang isang tutor sa kabila ng naging issue niya. Mas malaki pa ang sahod niya kaysa noong nagtatrabaho pa siya bilang guro. Mayaman din kasi ang tumanggap sa kanya at sa totoo nga niyan ay may kakaiba siyang nararamdaman dahil ang pangalan ng ama ng kailangan niyang i-tutor ay kapangalan ng isang tao na sobrang malaki ang papel sa buhay niya, na kahit na ilang mahabang taon na ang lumipas ay narito pa rin sa puso niya at hindi nawawala. Huminto ang taxi sa tapat ng isang malaki at mataas na gate ng isang magandang mansyon. Huminga ng malalim si Sandra bago siya lumabas. Hindi niya nanilingon ang taxi na umalis at nakatingin lang siya sa malaking mansyon na nasa kanyang harapan. Moderno ang disenyo ng mansyon na ito at talaga namang masasabi ni Sandra na sa sobrang yaman ng mga tao nakatira dito, lahat ng mga bahay sa village na to ay puro malalaki at ubod ng ganda. Pero itong mansyon ang natatangi sa lahat. Ikaw ba si Sandra Fuentes? Tanong kay Sandra ng isang matandang babae na nakasuot ng uniforme na sa tingin niya ay para sa mga kasambahay sa sandaling mapagbuksan siya nito na gate. Opo, ako nga po yun. Tugon naman ni Sandra at ngumiti siya ng bahagya. Kanina ka pa namin hinihintay. Pumasok ka sa loob, ma'am. Sumunod si Sandra sa matanda at pagkapasok nila sa loob ay mas lalo pa siyang namangha sa kanyang nakita. Kung magandang mansyon na ito sa labas, hindi hamak na mas maganda ito sa loob. Maupo ka muna, tatawagin ko lang si Sir Camden. Sabi sa kanya ng matanda na nagpakilalang si Manang Ibyang sabay inuwestra ang kamay sa mahabang sofa. Sige po, magalang na sagot naman ni Sandra bago siya naupo sa sofa. Habang naghihintay ay ginagala niya ang kanyang mata sa loob ng malawak na mansyon na ito. Kung tutusin ay parang isang palasyo ang bahay na ito. Nasa kontrata na pinirma noon ni Sandra na habang siya ang tutor ng batang lalaki na nagngangalang Camden, ay dito siya sa mansyon manunuluyan para raw mas lalo niyang matutukan ang pagtuturo sa bata. Kahit picture ng bata na kailangan niyang turuan ay hindi niya pa nakita. Sekretary lang kasi ng ama ng bata ang nag-interview sa kanya noon at masyado raw private ang ama ng bata kaya hindi raw ito pwedeng magpakita ng picture sa kanya. Nagkataon naman na siya raw ang gusto ng bata na maging tutor kaya agad din siya na natanggap. Ilang sandali pa ay may narinig na siyang mga yapak na papalapit. Agad siyang tumayo para salubungin ng mga ito pero agad din siyang natigilan nang makita ang batang kasama ni Manang Ibyang. Siya po bang tuturuan ko? Nauutal na tanong ni Sandra kay Manang Ibyang. Opo ma'am, siya si Camden. Nag-iisang anak siya ni Calen Benaventura. Ilang segundo na nakapatitig si Sandra sa batang lalaki na nasa kanyang harapan at halos pumatak na ang luha sa kanyang mga mata. Gumuhit ang sakit sa dibdib niya at hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nakatitig lamang siya sa batang lalaki. Kamukhang kamukha ito ng kanyang anak na nasa kanilang probinsya. Kahit sa ang anggulo tingnan ay kitang-kita ang malaking pagkakahawig nito kay Sean. Sa mga sandaling yon ay napakarami ng mga posibilidad na pumasok sa utak niya. Napakaraming tanong ang nais niyang mabigyan ng kasagutan. Tulad na lamang ng, bakit kamukhang kamukha ito ng kanyang anak sa probinsya? Bakit sobrang gaan ang loob niya sa batang to? At higit sa lahat, ang napakalaking katanungan sa isip niya na gusto niyang mabigyan ng sagot. Ang batang ito ba ang kakambal ni Sean na matagal nang nawalay sa kanila dahil sa inalayo ito ng ama nito sa kanya noon? Hi! Lumapit sa kanyang batang lalaki na ngumiti sa kanya.
Maging ang ngiti ng batang to ay parehong-pareho ng ngiti ni Sean. I'm Camden Benaventura. Ikaw? Ano pong name ninyo? Sandra. Ang naisatinig ni Sandra. Nanginginig pa ang boses niya at ang mga luha ay nagbabadya ng tumulo sa kanyang mga mata. Teacher Sandra! Ngumiti sa kanya si Camden. Ang ganda po ng pangalan niyo, teacher. Parang ikaw lang po. Ngumiti si Sandra. Pinigilan niya lang kanyang sarili na huwag yakapin ng batang to. Ang ganda rin ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Talaga po? Mas lalong lumaki ang ngiti ni Camden. Sabi po ni Daddy, ang mami ko raw po ang nagbigay sa akin ng pangalan na to. Nako, tsak po na matutuwa ang aking momila kapag nalaman niya na nagustuhan niyo po ang pangalan ko. Mabilis na naging malapit sa kanya ang batang to. Kahit na hindi pa lumalagpas ng isang araw mula nang magkita sila. Cute na cute ang batang ito at katulad ni Sean ay madaldal din kahit pa ang sabi sa kanya ni Manang Ibyang ay hindi naman daw ito madaldal. Seryosong bata raw si Camden katulad ng ama kaya nagtaka rin ng ibang mga kasambahay sa pagiging madaldal nito. Sumunod pa nga ito sa kanya papunta sa magiging kwarto niya para makipagkwentuhan sa kanya. May anak na po ikaw, teacher? Tanong sa kanya ni Camden na ngayon ay nakaupo sa kama niya habang siya naman ay nag-aayos ng mga damit niya sa loob ng cabinet. Oo, ang ibig kong sabihin ay oo, may anak na ako. Kaagad na itinama ni Sandra ang kanyang sarili dahil muntik niya pang matawag na anak ang batang ito. Talaga po? Ilang taon na po siya? Kasing edad mo lang siya, 8 years old na rin siya. Sumagot siya na may ngiti sa kanyang labi. Ngayon na nabanggit nito si Sean, nakaramdam ng sakit si Sandra sa kanyang dibdib. Kung nandito lang sana si Sean ay baka sobrang masaya ito na makita si Camden dahil kung magkaharap ang dalawa ay para lang silang nakatingin sa salamin. Nasan po siya ngayon? Nagtanong ulit sa kanya si Camden. Nasa malayo siya. Sa aming probinsya. Ay, ganun po. Ang sad naman po pala at malayo sa inyong anak ninyo. Kung nandito po siya ay magiging magkalaro po sana kami. Gusto ko rin po sana kasi ng kalaro. Bukas pa siya magsisimulang magturo kay Camden dahil ang sabi rin sa kanya ni Manang Ibyang ay magpahinga na lang daw muna siya dahil mamaya pagdating ng ama ni Camden mula sa trabaho ay kakausapin daw siya nito. Ngunit mas pinili niya na makipagkwentuhan kay Camden na hindi umalis sa silid niya hanggang sa dumating na ang ama nito at may kumatok sa kwarto niya dahil gusto raw siyang makausap ng ama ni Camden. Nasa loob siya, kumatok ka lang. Sabi sa kanya ni Manang Ibyang nung nasa tapat na sila ng pinto ng opisina ng ama ni Camden. Salamat po. Magalang na wika naman ni Sandra at bahagya siyang tumango dito. Tipid na tangulang din ang naging sagot sa kanya ni Manang bago umalis na. Isang mahinang katok muna ang ginawa niya bago marahang tinulak pabukas ang pinto. Nang sandaling humakbang siya papasok, ay bumilis ang tibok ng puso niya at ang luha sa kanyang mga mata ay tila gusto nang magunahan sa pagtulo nang sandaling makita niya ang mukha ng lalaki na nakaupo sa swivel chair at ang itim na mga mata ay diretsong nakatitig sa kanya. Hindi nga siya nagkakamali. Dahil ang Callen Bonaventura na kilala niya at ang Callen Bonaventura na ama ng bata na kailangan niyang turuan ay iisa. Ang lalaki na diretsong nakatingin sa kanya ngayon ay walang iba kundi ang Callen na ama ng kanyang mga anak. Ang dati niyang kasintahan. You're Sandra? Malalim ang tinig ng lalaki. Opo sir. Sagot ni Sandra na pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Have a seat. Itinuro nito ang silya sa harap ng mesa. Kahit napakiramdam ni Sandra ay nanginginig ang tuhod niya dahil sa sobrang kaba at gulantang, sumunod siya sa sinabi nito at naglakad siya papunta sa silya na itinuro nito. So, you're going to be my son's tutor? Diretso na nakatingin sa mga mata niya si Callen. Your name is Sandra Fuentes, am I right? Marahan siyang tumango. Opo sir, ako nga po yun. Tugon niya kahit na may pagtataka siyang nararamdaman dahil tila hindi man lang siya nito matandaan. There's no sign of recognition in his eyes. Malamig ang tingin nito sa kanya na para bang kahit konting alaala na meron siya, ay walang natira sa memorya nito.
I'm Callan Bonaventura, sabi nito. Ako ang ama ni Camden. At siguro naman ay ipinaliwanag na sa'yo ng sekretary ko kung anong mga kailangan mong gawin, hindi ba? Marahan siyang tumango. Opo, sir. Mabuti kung ganon, sabi nito bago naupo na maayos. Bukas ka magsisimulang magturo sa kanya. Ngunit maliban sa mga sinabi sa'yo ng aking secretary, may mga karagdagang rules din ako na kailangan mong sundin. Inisa-isa sa kanya ni Callan ang mga rules na kailangan niyang sundin. Habang nananatili at nagtatrabaho siya dito, katulad na lang ng hindi niya pwedeng pakialaman ang personal na buhay ng anak nitong si Camden at bawal siyang nagpapapasok ng kahit sinong mga bisita niya dahil ayaw na ayaw daw na mag-ama sa ibang mga tao. Habang nakikinig siya sa mga sinasabi ni Callan ay hindi niya maiwasan na hindi mapuna ang malaking pagbabago nito. Napakalaki din kasi ng pagbabago na napansin niya kay Callan. Hindi naman ito ganong kastrikto at sungit noon. Ang pakiramdam tuloy ngayon ni Sandra ay ibang tao na ang kaharap niya at hindi na ang lalaking kanyang dating minahal. Naiintindihan mo ba ang mga sinasabi ko, Miss Fuentes? O tititigan mo lang ako? Masungit na tanong nito sa kanya nang mapansin na tila ba'y wala siya sa sarili niya at nakatingin lang siya dito. Opo, sir. Sagot ni Sandra at nakaramdam ng hiya. Naiintindihan ko po kayo. Bahagya namang tumaas ang isang kilay ni Callan. Are you sure? Opo, sir. Nauutal niyang sagot. Okay then, we're cleared. Please, pakituruan ng maayos ang anak ko. Na anak ko rin. Gusto din sanang idagdag pa ni Sandra ngunit tumango siya. Noong sinabihan niya si Callan na pwede na siyang lumabas ng opisina nito ay sumunod siya. Habang napakarami pa rin mga tanong sa utak niya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi man lang siya nakilala ni Callan gayong halos wala namang nagbago sa itsura niya. Unang araw ng pagtuturo ni Sandra kay Camden ay naging madali dahil matalino si Camden. Katulad lang din ng kakambal nito na si Sean. Oh, eto, isuot mo to. Sabi ni Sandra sa anak at pinasuot niya dito ang puting polo shirt. Hinayaan niya kasi ito na maglaro habang break time nito kaya pawis na pawis ito. Bago niya ito pinalitan ng damit, ay nilagyan niya rin muna ito ng pulbos sa likod. Thank you po, teacher! Masaya na sabi naman sa kanya ni Camden. Pakiramdam ni Sandra habang binibihisan niya si Camden ay natutunaw ang puso niya sa tuwa. Matapos ang 8 taon na pangungulila niya sa anak, ay nagkaroon na siya ng pagkakataon na alagaan ito. Pakiramdam ni Sandra ay tutulo na ang kanyang mga luha anumang sandali. Bakit po kayo naiiyak, teacher? Inosente na tanong sa kanya ni Camden. Napasinghot pa si Sandra bago pilit na natawa para itagong nararamdaman niya. Hindi ako naiiyak. Naaalala ko lang sa iyo ang anak ko. Miss na miss niyo na po ang anak niyo, teacher? Tanong nito sa kanya. Oo, tumango siya. Sobrang miss na miss ko na siya. Lumihis ang tingin niya sa nakabukas na pinto ng learning room ni Camden kung saan nakita niya ang ama ni Camden na si Callan na nakatingin sa kanila. Hindi niya naman maipaliwanag ang emosyon sa mga mata nito subalit nang sandaling magtagpo ang mga mata nila ay agad itong nag-iwas ng tingin. Bago niya pa man ito matawag ay umalis na ito. Sino pong tinitingnan niyo, teacher? Nagtataka na tanong naman ni Camden sa kanya. Ha? Wala. Akala ko kasi may nakuha ko. Sabi niya sabay inabot niya ang mukha nito at marahan niya itong hinaplos. Ang cute mo talaga. Dahil nga sa laging abala si Sandra sa trabaho niya bilang isang tutor at pag-aalaga sa anak niya na ni minsan ay hindi niya nagawa na alagaan noong habang ito ay lumalaki ay hindi niya na nagagawang tawagan ang nobyo niyang si Eric. 2 taon pa lang sila ni Eric ngunit masyadong demanding itong si Eric. LDR din sila dahil isa itong supervisor sa isang mall. Mapanakal na kasing boyfriend si Eric na ang gusto nito ano man na gawin niya ay dapat pinapaalam niya dito. At kailangan na hingin niya muna ang opinion nito bago siya magpasya. Masyado ring seloso si Eric at pinsan ay sobrang possessive at obsessive nito sa kanya. Katulad nila ngayon. Nagtatalo na naman silang dalawa sa tawag dahil nagalit ito sa kanya. Palagi na lang daw kasi siyang busy sa kanyang trabaho at wala na siyang oras para dito. Alam mo naman na may anak ako, Eric.
Kailangan ko talagang ibuhos ang lahat ng oras ko para sa anak ko para naman mabigyan ko siya ng maayos na buhay. Sabi niya sabay buntong hininga. Hindi pwedeng sa halip na magtrabaho ako ng maayos ay makikipagtawagan ako sa'yo. Sana naman maintindihan mo ko, Eric. Ginagawa ko to para sa anak ko. Para sa anak mo? O para sa kalandian mo? Sabay naiinis itong tumawa. Ang sabihin mo kasi, Sandra, pinasok mo ang trabahong yan dahil sa kalandian mo. Talagang dyan ka pa tumira sa bahay ng amo mo para malugar yung kalandian mo, no? Napahinga siya ng malalim dahil sa sinabi ni Eric. Alam naman natin pareho kung anong tunay na dahilan kung bakit ako naging isang tutor, Eric. Natanggal ako sa trabaho ko at nagkataon na malaking sahod ko dito at sapat para mabigyan ko ng maayos na buhay ang anak ko. Pinutol ni Eric ang sasabihin niya ng isa pang insulto. Kung bakit ba naman kasi nagpabuntis ka ng maaga at sa taong hindi ka pa pinanagutan? Malandi ka rin kasi. Kung hindi ka sana nagpabuntis ng maaga, di sana'y nasa akin at magiging future natin ang atensyon mo. Hindi riyan sa anak mo. Ang hirap kasi sa inyong mga single mother. Lumalandi kayo ng maaga. Tapos pagdating sa huli, kung umakto kayo parang kasalanan pa namin ng mga tapat na nagkakagusto sa inyo na kasalanan namin kung hinihingi man namin ang atensyon ninyo. At hindi lang puro kayo nasa anak ninyo. Ikaw naman, single mother ka na nga at may boyfriend na rin, napakalandi mo pa. Pagkaguro-guro mo ng klase ng babae, tumira ka pa sa bahay ng amo mo. Ang mabuti pa'y maghiwalay na lang tayo kung lagi kang ganyan, Sandra. Sawa na ako sa'yo at sa mga palusot mo para mapagtakpan ang kalandian mo. Hindi niya na napakinggan kung ano pang sumunod na sinabi sa kanya ni Eric dahil biglang may humablot sa cellphone niya mula sa kanya at sunod niyang narinig ay ang paggalit na boses ni Callen. Just say you wanna break up with her. Hindi mo kailangan na magsabi ng kung ano-anong pangmamaliit sa kanya. Pagalit na sabi ni Callen kay Eric, sabay pinatay nito ang tawag. Puno ng luha sa mga mata nito na tiningnan siya nito. Bakit mo ginawa yun? Did what? Kunat na ang sabi sa kanya ni Callen. Sinabi ko yun sa kanya because it's something he should hear. Kahit na. Umiyak pa rin si Sandra. Ngunit hindi mapigilan na nagtaas ang boses niya. Hindi ka dapat nakaalam dahil away namin yung dalawa. Sino ka ba sa akala mo para pakialaman ng buhay ko? I am your boss. Bagaman galit ay kalmado pa rin ang tono ng boses ni Callen. And I hate it when someone in my household cries over useless beings. You're really crying over that pathetic man na hindi man lang makita ang halaga mo? At hindi ka man lang magawa na pagkatiwalaan? That's outrageous. Gusto ni Sandra na matawa dahil sa sinabi nito. Gusto niyang sabihin na maging ito ay isang pathetic dahil iniyakan niya rin ito noong bigla na lang siyang iniwan nito na dala pang isa sa kambal nilang anak. Gusto niya itong sampalin ng sobrang lakas ngayon dahil ito pa talagang may gana na magsabi nito noon sa kanya gayong kung tutuusin ay mas masakit pa nga ang sakit na naging dulot nito sa kanya. Sa lalim ng sugat na iniwan nito sa kanya noon hanggang ngayon, ay andito pa rin ang sakit sa dibdib niya. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin siya kapag naiisip niya yon. Dahil magpahanggang ngayon, ang lahat ng mga nararamdaman niya, kabilang ng pagmamahal niya para dito, ay nandito pa rin at pinapaniwala niya lang ang sarili niya noon na magagawa niya na magmahal ng iba. Sa susunod na hayaan mong tumulo ang luha mo dapat sa tamang tao na. Sabi pa sa kanya ni Callen bago ito tumalikod at nagsimula ng maglakad palayo. Naiwan si Sandra na nakatayo lang at tingin sa likod ni Callen habang naglalakad ito palayo sa kanya. Napasabunot na lang siya sa kanyang buhok dahil sa nangyari. Sa totoo lang ay hindi siya umiyak dahil mas pinili ni Eric na tapusin ang relasyon nila. Tumulo ang luha niya dahil sa lahat ng mga pang-iinsulto nito sa kanya, dahil ganun na ganun din ang mga narinig niyang salita sa kanyang mga magulang noon. Bago siya namayapa dahil sa maaga siyang nabuntis at sa isang lalaki pa na hindi siya magawang piliin o ipaglaban man lang. Sa totoo lang, nang sinagot niya si Eric 2 years ago ay dahil lang yun sa sobrang pressure. Kung manligaw kasi noon si Eric ay talagang pumupunta pa ito sa paaralan kung saan siya nagtuturo habang ang ibang mga co-teacher niya naman ay todong panunodyo sa kanila at panay din ang sabi na sagutin niya na raw si Eric.
Mabait naman nun si Eric. Ang kaso nga lang, noong naging sila na ay saka naman ito pinakita sa kanya ang tunay nitong ugali. Naging sobrang controlling ito sa kanya, habang siya naman ay unti-unti nang nasasakal at gusto nang kumawala, pero naaawa siya pa kay Eric kaya hindi niya magawa-gawa agad. Matapos ang nangyari ng araw na yon ay iniwasan niya si Callen, ngunit itong unang lumapit sa kanya at humingi ng tawad sa naging aksyon nito. At sa totoo lang, mula nang humingi ng tawad sa kanya si Callen, dama niya na kahit papaano ay naging malapit din sila sa isa't isa dahil minsan ay nag-uusap na rin sila. Madami po akong mga masayang memories kasama ang daddy ko. Halos lahat po ng ginagawa namin araw-araw ay puro happy memories po para sa akin. Every day with my dad is special. Pagkukwento pa sa kanya ni Camden, nang tanungin niya ito kung anong mga masayang memories nito at kung ano pang mga gusto nitong gawin. But if there's something that I want to do, ang gusto ko po ay patuloy na gumawa ng masayang alaala kasama ang daddy ko. Gusto ko po na lahat ng mga magiging new memories niya, lahat ay masaya. Wala po kasing memory si dad tungkol sa past niya. Ha? Aniya na nagulat sa sinabi ni Camden. Kahit konting information po mula sa past niya ay hindi po matandaan ni daddy. Kung hindi pa nga po sinabi ng mga tita ko kung kailan ang birthday ko ay hindi niya malaman. Hindi niya rin po tanda noon na may anak siya. Na-aksidente po kasi ang daddy ko. At ang sabi raw po ng mga doktor ay meron na siyang permanent amnesia, kaya ang gusto ko pong gawin ay patuloy na gumawa ng mga new memories kasama si daddy. At para po hindi niya makalimutan ang lahat ng yun. Hindi malaman ni Sandra kung ano magiging reaksyon niya sa sinabing iyon ni Camden. Marami pa siyang mga gustong itanong sa kanyang anak, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil sa bata pa si Camden at batid ni Sandra na mahirap para sa kanyang anak na pag-usapan ng tungkol sa nangyari sa ama nito. Kung kaya naman nung nagkaroon siya ng pagkakataon na magtanong kay Manang Ibyang, ay nagtanong siya dito tungkol sa kung ano ngang tunay na mga nangyari kay Callen noon. Nagkaroon siya ng brain injury dahil sa isang aksidente na naging sanhi ng pagkawala ng magulang niya ng sabay. Ayon sa investigation, nawalan daw ng preno ang kotse na sinasakyan ng pamilya ni Sir Callen ang nagmamaneho. Sa kasamaang palad ay nahulog ang sasakyan nila sa isang bangin at dagat ang naging bagsak. Si Sir Callen lamang ang nagawang makaligtas sa nangyaring aksidente. Ang mga magulang niya ay hindi. Iyon ang naging paliwanag sa kanya ni Manang Ibyang na dahilan para mas lalo siyang mabigla. Kasama rin ba si Camden nung araw ng aksidente? Hindi. Naiwan kasi noon sa pangangalaga ng mga yaya niya. Mabuti nga't iniwan siya noon dahil kung hindi, naku ay baka kung ano na rin ang masamang nangyari sa kanya. Matapos ang naging pag-uusap nila na yon ay diretso na si Sandra sa kanyang silid. Hindi maalis sa isip niya ang lahat ng kanyang mga nalaman. Kung ganon, kaya pala hindi siya nakilala ni Callen ay dahil sa nawalan nito ng memorya. Habang ang mga magulang naman ni Callen na naging dahilan para magkawalay sila ng matagal, at maging ang mga anak nila ay hindi alam na may kakambal ay namayapa na. Nagbuntong hininga si Sandra habang inaalalang nakaraan nilang dalawa ni Callen. Dati silang magkasintahan. Minsan pa silang sumumpa sa isa't isa na pagdating ng araw ay silang ikakasal. Ngunit dahil nga mayaman si Callen habang si Sandra ay mahirap lang, maraming mga tumutol sa relasyon nilang dalawa. Kabilang na roon ang magulang mismo ni Callen. Mayaman kasi sa probinsya nila mga Buenaventura. May-ari sila ng malaking tubuhan na siyang nagbibigay ng trabaho sa lahat ng tao sa kanilang nayon, habang si Sandra naman ay anak lamang ng isa sa mga trabahador ng pamilya. Sa kabila ng agwat ng estado nila sa buhay ay hindi naging hadlang yon para ibigin siya ni Callen. Niligawan siya nito. Naging sila ng patago hanggang sa may nabuo sa kanilang pagmamahalan. Ngunit noong malaman ng mga magulang ni Callen ang tungkol sa relasyon nilang dalawa, ay nagalit ang mga ito. Pilit nila silang pinaglalayo na dalawa. Kinuha pa nila mula kay Sandra ang kakambal ni Sean. Anong iniisip mo? Saka lamang naputol ang daloy ng isip ni Sandra nang marinig niya ang boses ni Callen. Naglakad ito papunta sa tabi niya. Seryoso ang mukha nito habang ang mata naman ay diretsyo na nakatingin sa kanya. Umiling si Sandra. Iniisip ko lang ang anak ko sa probinsya. Nag-aalala na ako sa kanya. Bakit hindi mo siya dalhin dito? Ha?
I mean, hindi naman problema sa akin kung dadalhin mo siya dito. Paliwanag ni Kalen. Mas mainam nga yun para may makalaro rin si Camden. Kapag nandito na ang anak mo, hindi mo na kailangan na mag-alala para sa kanya. Napaisip si Sandra dahil sa sinabi nito. Tama nga naman ito na kapag nasa malapit ang kanyang anak ay hindi na siya mag-aalala para sa kalagayan nito dahil mababantayan niya na ito ng maayos. Isa pa, magiging malapit din si Sean kay Camden sa kakambal nito. Auntie, naiintindihan ko naman po na napapalapit na kayo kay Sean. Pero gusto ko rin po kasi na maging malapit sa akin ang anak ko. Paliwanag ni Sandra sa tiyahin niyang nag-aalaga sa kanyang anak na kausap niya ngayon sa tawag. Malungkot itong nagbuntong hininga. Talaga bang gusto mo nang kunin si Sean? Matagal ko na po itong pinag-isipan. At sa tingin ko po ay tamang panahon naman na po para makasama ko ang anak ko. At gusto ko rin na mapalapit siya sa mga tao na naging malapit na rin sa akin. Kung yan ang pasya mo, wala naman kaming magagawa. Malungkot na sagot ng auntie niya. Basta, tandaan mo lang na kung magkaroon kayo ng problema, sabihin mo lang sa amin at kahit anong oras ay handa kaming alagaan si Sean. Sobrang laki ng pasasalamat ni Sandra sa auntie niya dahil talagang itinuring nito na anak si Sean. Hindi nila pinabayaan si Sean at pinaramdam ang pagmamahal at pag-aalaga na hindi na iparamdam ni Sandra sa anak dahil nasa malayo siya at kailangan niyang maghanap buhay. At tulad nga ng sinabi ni Kalen, ay nagpasya si Sandra na kunin ang anak niya para makasama na rin ito ang kakambal at ang ama. Inihatid ito ng tiyahin niya na nag-alaga kay Sean at sinundo niya sila sa airport. Sobrang naging emosyonal ang tagpo nilang dalawa. Ilang taon din kasi silang nagkawalay na mag-ina at ngayon ay parehong walang mapagsidna ng saya ng puso niya dahil sa wakas ay makakasama niya na ang kanyang kambal na anak. Talaga po, Mama? Mabait po ang batang tinuturuan mo? Tanong sa kanya ni Sean habang nasa backseat sila ng taxi patungo sa mansyon ni Kalen. Dahil nga sa bawal ang bisita sa mansyon, ang tiyahin niya ay dumiretso na lang sa bahay ng mga kapatid nito para doon magpahinga at makapamasyal din daw sila. Oo anak, mabait na bata si Camden at excited na rin siya sa pagdating mo dahil maglalaro daw kayong dalawa. Talaga po, Mama? Excited na rin po ako na makita at makalaro siya. Ngumiti si Sandra sa anak at hinalikan niya ang noon nito. Kung alam lang ni Sean na ang batang naghihintay dito sa mansyon ay walang iba kundi ang kambal nito at makakasama na rin ni Sean ang ama nito na matagal na rin itong tinatanong sa kanya noon. Siya na bang anak mo? Para bang sandaling umalis ang kaluluwa ni Kalen sa kanyang katawan habang nakatingin sa anak ni Sandra na nasa kanyang harapan. Maging ang anak niya, si Camden, ay napatulala na lang din sa bagong dating na bata na nakangiti rin sa kanila. Daddy, sambit ni Camden. Nakatingin po ba ako sa salamin? Bakit po kamukhang kamukha ko siya? Mula ulo hanggang paa ay sobrang laki nga ng pagkakahawig ng batang ito kay Camden. Ang mga mata nito ay singkulay ng mga mata ni Camden. Maputi rin ang balat ng bata. At kung pareho lang ng kulay ng suot nila na damit, ay iisipin na iisang tao lang si Sean at si Camden. Nagtatanong ang mga mata ni Kalen. Tumingin siya kay Sandra na noon ay nakangisi habang nakatingin sa dalawang bata na ngayon ay masaya nang nagyayakapan at halos ayaw nang malayo sa isa't isa. You look just like me! Ang masayang sabi ni Camden kay Sean. You are so good looking and also look alike ka rin ni Teacher Sandra. Kamukha rin kita, sabi naman ni Sean. Nakakamungha. Sa lugar namin ay laging sinasabi ng mga tao sa amin na may kakaiba raw akong mukha. Gwapo raw ako at parang walang katulad ang aking mukha. Pero ngayon na nandito ka sa harapan ko, nasabi ko na talaga na hindi naman pala totoo ang sinabi ng mga tao sa aming lugar na wala akong katulad dahil tingnan mo kahit sa ang anggulo. Pag tinignan mo tayo, magkamukhang kamukha talaga tayo. Kamukhang kamukha talaga kita. Nagtagpo ang mga mata nilang dalawa ni Sandra at nakita niya ang kakaibang emosyon sa mga mata nito. Para bang may mga nais itong sabihin sa kanya. They just look alike.
Sabi ni Kalen habang nakatingin sila kay Sean at Camden na nagbabasa sa sala. Oo nga, sagot naman ni Sandra. Para silang pinagbihak na bunga. Kung ibang tao lang ako, iisipin ko na kambal silang dalawa. Sabi ni Kalen na dahilan para matahimik si Sandra. Mabuti na lang at pinayagan pa rin sila ni Kalen na mamasyal kasama ang tiyahin niya bago ito umuwi sa probinsya, at dahil sa gusto ngang sumama sa kanila ni Camden ay pumayag din si Kalen na isama niya ito. Laking gulat ng tiyahin niya nang makita ang batang si Camden at ipinaliwanag niya rin ang lahat dito. Nawindang ito sa nalaman na natagpuan niya na ang kanyang mag-ama, ngunit nakiusap si Sandra na panalatihin muna ang lihim yon dahil sa ayaw niyang mabigla ang mga bata. At lalo pa sa kondisyon ngayon ni Kalen na wala itong naaalala. Mabilis nga naging magkasundo ang dalawang bata. Kulang na lang ay hindi na sila magkahiwalay. Maging sa pagtulog, ang gusto ni Camden ay katabi nito si Sean, at maging ang mga kasambahay napapansin ang malaking pagkakahawig ng dalawa. Lahat ng mga tao sa mansyon ay hindi makapaniwala sa nakikita ng dalawa nilang mga mata, at lahat din sila ay nagkaroon ng mga haka-haka. Ngunit wala ni isa sa kanilang nagtangkang magtanong kay Sandra at Kalen, maging sa dalawang bata. Sigurado ka ba na hindi sila kambal, Kalen? Tanong ng kaibigan ni Kalen na si Tyler Guevara na nasa bahay nila ngayon. Kaya nga, masyadong malaking pagkakahawig ng dalawang bata. Sabi naman ni Dark Sebastian. Hindi ba parang nakakapagtaka naman kung bakit ganyan na lang kalaki ang pagkakahawig ng dalawang bata? Huminga ng malalim si Kalen. Hindi sila kambal. Sigurado ako ron. Sadyang napaka-imposible pang kung may kakambal nga ang anak niya. Bagaman nawala ang memorya ni Kalen dahil sa isang malagim na aksidente at wala siyang natatandaan na kahit ano tungkol sa kanyang nakaraan, sigurado siya na walang kambal si Camden. Lalo pa at ayon sa mga relatives niya ay sa USA pinanganak si Camden habang si Sean naman ay laking probinsya. At ito pa lang ang unang beses na nakapunta sa Maynila, kaya tila napaka-imposible na may kakambal ang anak niya. Nakangiti habang pinagmamasdan ni Kalen ang kanyang anak. At ang mag-ina na si Sandra at Sean na ngayon ay masaya nag-uusap habang nasa may pool area. Rinig na rinig ni Kalen ang malakas na pagtawa ng kanyang anak na kailanman ay hindi niya pa naririnig. Sana po totoo ang usapan ng ibang mga kasambahay na kambal po kami ni Sean, ano, teacher? Kitang-kita ng dalawang mata ni Kalen kung paanong natigilan si Sandra dahil sa sinabing yon ni Camden. Gusto ko po sanang maging kapatid si Sean, teacher. At higit pa ron, ay gusto ko siyang maging kakambal. Sa tingin ko po ay maganda na magkaroon ng kakambal. Dagdag pa ni Camden. Pag nangyari yon, ay ako na po siguro ang pinakamasayang tao sa mundo. Sean is kinda weak, kaya I will protect him from people na gusto po na manakit sa kanya. Oo nga po, Mama. Sabi naman ni Sean sa ina. Gusto ko rin po na maging kambal si Camden. Napahawak si Kalen sa kanyang dibdib at pinakiramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit ganito na lang ang bilis ng tibok ng puso niya habang nakatingin siya sa tatlo. May kakaiba siyang pakiramdam ngayon. Isang pakiramdam na kailanman ay hindi niya pa nadama noon. Sobrang saya niya. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam na ito. It felt weird. Ngunit aaminin niya na gusto niya rin ang pakiramdam na ito. Kung sakali man nakambal kayo, tiyak ako na magiging sobrang swerte niyo nga sa isa't isa. Pareho kayong mababait at cute na cute. Sabi naman ni Sandra sa dalawang bata na napangiti. Isang linggo na ang lumipas simula nang dumating si Sean sa mansyon at talaga naman na sobrang malapit si Camden dito. Habang tumatagal ay mas lalo niyang napapansin ang malaking pagkakahawig ni Sean sa kanya, na maging si Kalen ay nagdududa na rin. Magaan din kasi ang loob niya kay Sean na para bang malaking koneksyon nito sa kanya. Hindi niya maaalis sa sarili niya ang pagdududa na yon. Maliban sa malaking pagkakahawig ng dalawa, malaki rin ang pagkakapareho ng dalawang bata. Camden is really smart at alam ni Kalen na minana ni Camden ang katalinuhan sa kanya at pansin niya na ganun din si Sean. Sobrang matalino rin ito. Kahit sa murang edad ay masasabi nilang matalino ang dalawang bata. Lahat ng nakikita ng dalawa ay interesting para sa mura nilang edad. Hindi sila katulad ng ibang bata na iyakin at makulit.
Napakabait lang ng dalawa at bihira lang umiyak. Malapit din ang dalawa sa mga kaibigan niya. Sa tuwing bumibisita ang mga kaibigan niya sa kanilang bahay, ay kulang na lang, hindi na sila magsiuwian. At masaya rin si Callen dahil hindi magkaiba ang tingin ng mga kaibigan niya sa dalawang bata. Ang tingin pa nga ng mga kaibigan niya ay parang anak niya na rin si Sean dahil sa malaki naman daw talagang pagkakahawig na to sa kanya. Hindi. Huwag niyo po ako ilalayo sa mag-ina ko. Kailangan ko sila. Parang awahan niyo na huwag niyo ako ilalayo sa kanila. Pagmamakaawa ng isang lalaki sa mag-asawang parang nasa late 50s na ang edad. Parang awahan niyo na po, Mom, Dad. Lahat ng gusto niyo ay gagawin ko. Huwag lang ako malayo sa kanila. Dahan-dahan pang lumuhod ang lalaki sa harapan ng mag-asawa habang patuloy na nagsusumamo sa mga ito na huwag siyang lalayo sa mag-ina niya. Lahat ng pagmamakaawa ay ginawa na nito subalit hindi yan naging sapat. Alam mo na nasa delivery room ngayon ang babaeng yan at nag-aagaw buhay sila ng mga anak ninyo. Wala kang sapat na pera para paoperahan siya. Kaya kung gusto mong tulungan namin ang mag-ina mo, ay gagawin mo kung anong gusto namin ng ama mo. Mariin na sabi ng ginang na ina ng lalaking nagsusumamo. Iiwan mo ang babaeng yon at susunod ka sa lahat ng gusto namin na gawin mo. Para bang ang tingin ng mga ito sa kanilang sariling anak ay isang puppet na magagawa nilang mapasunod sa lahat ng mga gusto nila. Nagising si Callen mula sa panaginip na yon na tagaktak ang pawis sa kanyang noo. Agad siyang naupo sa kama niya at napasapo na lang sa kanyang dibdib. Ilang beses na siyang nananaginip at ang lahat ng mga pangyayari sa panaginip niya ay sunod-sunod na kung isusulat niya marahil ay makakabuo na siya ng isang nobela. Ang una niyang naging panaginip ay ang pagkikita ng lalaki sa panaginip niya kanina at sa babaeng mahal na mahal nito. Kung paano silang naging masaya sa kabila ng lahat ng mga tumututol sa kanilang relasyon. Hanggang sa kung paanong may namuo sa kanilang pagmamahalan at kung paanong nakialam ang magulang ng lalaki sa kanilang pag-iibigan. At sa sumunod pa nga na linggo, ang naging panaginip na ni Callen ay tungkol sa kambal na batang lalaki at isang masayang pamilya. At sa bawat panaginip niya ay mas lalo siyang nagkakaroon ng kutob. Sobrang ganda talaga ni Sandra, no? Kahit ang anak niya ay napakagwapo rin. Mula sa likod ni Callen ay narinig niya ang sinasabi ng mga kasambahay nila na naglilinis. Oo nga, sumagot naman ng isa pang babae. Swerte na nga ng boyfriend niya sa kanya pero ang balita ko ay nakipag-iwalay pa sa kanya dahil ayaw daw sa mga single mother. Nako, ganyang mukha pang iwalayan niya. Hindi na siya makakahanap ng babae na katulad ni Sandra, no? Habang nakikinig si Callen sa usapan ng dalawang kasambahay, ay nakatingin din siya kay Sandra. Maganda nga ito kahit na sobrang simple lang ng kasuotan niya at minsan ay hindi rin siya nagme-makeup. Kahit anong isuot ni Sandra ay bagay na bagay sa kanya. She looks like an angel from heaven that God sent to earth. Sean, no! Don't tickle me! Hagikik ni Camden habang kinikiliti ito ni Sean. Tumawa naman si Sandra habang wala sa sariling kinuha ang cellphone niya mula sa kanyang bulsa at nag-video. Patuloy pa rin sa pagkaliti si Sean kay Camden na panay sa malakas na tawa. Hindi na lang namalaya ni Callen na gumuguhit na palangiti sa kanyang labi. Their laughter is like music in his ears. Hindi yun nakakasawang pakinggan. Sinad niya ang video na yon sa group chat na lang magkakaibigan na agad namang nag-react. From gentlemen. Cute, para silang mag-iina. Yun ang reply ni Tyler at ilang segundo pa na napatitig si Callen sa message na yon ni Tyler. Agree, para nga silang mag-iina. Reply naman ni Dark. Nasa akin ang result ng DNA test at Callen. Message yun ng doktor nilang kaibigan na si Liam. Dahil nga sa malaking pagdududa niya na baka ay anak niya nga rin si Sean at baka talagang hindi niya lang tanda ay nagpa-DNA test na siya. Hindi rin kasi siya pinapatahimik ng mga panaginip niya at nang kutob niya na baka nga ay anak niya nga rin si Sean. Hindi siya matahimik hanggang wala siyang confirmation. At maya-maya lamang ay sunod-sunod na ang pag-ring ng doorbell nila. Hindi na kailangang isipin ni Callen kung sino ang mga nasa labas dahil sigurado siya na ang mga kaibigan niya iyon. At gusto na naman nila na makalaro ang mga bata. Halos lagi naman kasi silang bumibisita doon lalo ngayon na dalawa na ang batang nakakalaro nila.
At hindi nga siya nagkamali dahil pagbukas ng pinto ng kasambahay nila ay narinig na ni Callen ng boses ng mga ito na tinatawag ang pangalan ng dalawang bata. Nang sandaling marinig naman ng dalawa ang boses ng mga kaibigan niya, ay agad silang tumayo at tinawag din ang mga uncle nila. Napailing naman si Sandra habang pinagmamasdan ng mga kaibigan ni Callen na masayang nakikipaglaro sa mga bata. Kung tutuusin ay daig pa nilang kambal sa sobrang ingay nila pero masaya rin si Sandra na makita ang mga anak niya. Lalo na si Sean na nag-e-enjoy na makalaro sila. Ang cute-cute nila. Para talaga silang magkambal. Sabi sa kanya ni Tyler. Ngumiti at bahagyang tumango naman si Sandra dito. Habang si Liam at Callen naman ay nagtungo sa opisina ni Callen para mapag-usapan nila ang tungkol sa DNA test. Seryoso na upo si Callen sa office chair niya habang si Liam naman ay nasa kanyang harapan. Here's the result. Seryoso na sabi ni Liam sabay abot sa kanya ng envelope. Tinanggap yan ni Callen at binuksan ang brown envelope at kinuha niya ang laman at agad na hinanap ang resulta na nagbibigay ng kasagutan sa lahat ng mga katanungan niya. 99.9% positive. Halos hindi makagalaw si Callen habang nakatingin siya sa result. Kung ganon, anak niya nga talaga si Sean. Tama ang kutob niya na siya ang ama ng bata. Base sa resulta, ikaw ang ama ni Sean at kambal silang dalawa ni Camden. Paliwanag sa kanya ni Liam. Pero paano nangyari yun? Nawala ang memorya mo at sa tingin ko ay yun ang pinakadahilan kung bakit hindi mo sila matandaan. Sa sitwasyon na to, ay tanging si Sandra lamang ang makakapagbigay ng kasagutan sa ibang mga tanong mo. Kaya mas mabuti kung siyang kakausapin at tatanungin mo. Payo sa kanya ni Liam. Hindi naman magawang ipaliwanag ni Callen kung ano ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling ito. Sobrang dami ng mga katanungan sa isip niya at alam niya na tama si Liam na tanging si Sandra lang ang makakapagbigay ng sagot sa mga tanong niya. Sandra, tawag ni Callen sa ina ng mga anak niya. Kakapasok lang nito sa loob ng opisina niya. Pinaupo niya ito sa kanyang harapan at baka sa mukha ni Sandra ang pagtataka at pangangamba. Pinakita niya kay Sandra ang DNA test. Nagtataka naman itong tiningnan ni Sandra at bahagyang nanlaki ang mga mata nito nang mapagtanto kung ano ang binigay niya. Anong ibig sabihin nito, Callen? Gulat na tanong ni Sandra. Anak ko si Sean, hindi ba? Seryoso na tanong ni Callen. Ilang segundo na hindi sumagot si Sandra. Nakatitig lang ito sa kanya at samot-saring emosyon ang nakikita niya sa mga mata nito. Puno yun ng agam-agam. Hindi mo kailangan na magsinungaling at pabulaanan ng DNA test result na yan, Sandra. Unang kita ko pa lang kay Sean. May kakaiba na akong naramdaman. Nadama mo ng lukso ng dugo na sinasabi nila. Ngunit dahil sa wala akong naaalala tungkol sa aking nakaraan, ay nagkaroon ako ng agam-agam. Marami ako mga naging katanungan at lahat ng yon ay gusto kong mabigyan ng kasagutan. Nagpa-DNA test ako ng lingid sa kaalaman mo at nabigyan nga ng sagot ang mga tanong ko. Ngunit may mga bagay pa rin ako na gusto kong mabigyan ng linaw. Nagbuntong hininga si Callen. Bakit nahiwalay sa akin si Sean? Bakit nahiwalay kayo ng anak natin sa akin? Sa amin ang kakambal ni Sean na si Camden. Dama ko na minahal kita noon dahil hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin yun. Pero wala akong matandaan na kahit ano at wala rin ako maisip na ibang posibleng dahilan kung bakit tayo magkahiwalay. Puno ng emosyon ang mga mata ni Sandra habang nakatingin kay Callen. Emosyon na hindi magawang pangalanan ni Callen ng sabay-sabay. Dahil sa mga magulang mo, Callen. Sagot ni Sandra sa nanginginig na boses habang si Callen naman ay natigilan. Nagkahiwalay tayo dahil sa kanila. Dahil sa kanila? Tila hindi makapaniwala na sabit ni Callen. Oo. Tumango si Sandra habang pinipigilan ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Pinaghiwalay nila tayo. Hindi nila ako gusto para sa'yo dahil mahirap lang ako habang mayaman kayo. Tinitingala kayo ng mga tao doon sa ating probinsya. Mariin na lumunok si Sandra.
Trabahador sa isang malaking tubuhan ng pag-aari ng iyong pamilya ang aking ama. Nagkakilala tayo noon dahil sa isang maliit na sunog sa tubuhan na ikaw ang dali-daling nag-apula. Niligawan mo ako hanggang sa naging tayo. Pero inilihim natin sa iba ang ating relasyon. At may nabuo sa pagmamahala natin yan. At iyon ay ang kambal nating anak. Subalit nang malaman ng mga magulang mong tungkol sa ating dalawa, sa pilitan nila tayong pinaghiwalay. Inilayo ka nila sa amin ni Sean. Inilayo nila sa akin ang anak ko. Hindi halos makapaniwala si Callen habang nakikinig siya sa paliwanag ni Sandra tungkol sa paghihiwalay nilang dalawa. Ang buong akala ni Callen ay mabait ang mga magulang niya. Iyon kasi ang sinabi at pinapaniwala sa kanya ng mga relatives niya mula nang magising siya sa pagkakakomatose niya. Ang sabi pa nila ay masamang babae raw ang ina ni Camden. Wala raw tong kwenta dahil nagawa nito na iwan ang sariling anak para sa ibang lalaki. Mula nang mabigyan ni Callen ng pangalawang buhay at handang gumawa ng panibagong memorya, ang nakatatak sa isip niya ay masamang ina ng anak niya at ang mga magulang niya ay mabait at walang masamang ginagawa sa kanya. Akong tunay mong ama. Naluluha na pagtatapat ni Callen sa anak na si Sean na tila hindi naman makagalaw habang nakatayo sa kanyang harapan ngayon. Ikaw ang kakambal ni Camden. Ikaw ang anak ko. Magkakambal po kami? Gulantang naman na tanong ni Camden. Nagtataka pa na nagpabalik-balik ang tingin nito kay Callen at kay Sandra. Oo, kambal kayo. Sagot ni Callen sa anak. Si Sean ang nalayo mong kakambal, Camden. Nagtatanong ang mga mata na tumingin si Camden kay Sandra na umiiyak at nang tumango si Sandra ay tuluyan ang bumagsak ang luha sa mga mata ni Camden at niyakap ito ng mahigpit si Sean na umiiyak na rin. Masaya ako nakakambal talaga kita, Sean. Sabi ni Camden habang yakap-yakap pa rin si Sean. Masaya rin ako, Camden. Sagot naman ni Sean habang umiiyak pa rin. Sunod na niyakap naman ni Sean ang ama at si Camden naman ay lumapit at yumakap naman kay Sandra. Hindi na nagawa pa na pigilan ni Sandra ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Niyakap niya na sobrang higpit ang mga anak. At ang puso ni Sandra ay para bang tatalo na sa labis sa tuwa ng sandaling tawagan siya ni Camden na mama. At ganun din naman ang nararamdaman ni Callen nang tawagin naman ito ni Sean na daddy. Naging sobrang emosyonal ang tagpo ng pamilya noong araw na yon. At higit pa na naging malinaw kay Callen ang lahat nang makita niya ang mukha ng mga tao sa kanyang panaginip. At silang dalawa nga ni Sandra ayon. Kung ganon, ang lahat ng mga napapanaginipan niya ay ang nakaraan lang nila ni Sandra. Sumumpa si Callen na gagawin niyang lahat para mabuo ng tuluyan ng pamilya nila at makabawi ito sa lahat ng mga pagkukulang sa kanilang mag-ina. Nanligaw ito kay Sandra at tinulungan ito si Sandra na malinis ang pangalan at mabawi ang license at matapos ang ilang buwan na panliligaw ay nakuha na ulit ni Callen ang matamis na oo ng babae na tunay niyang minamahal. Dahil sa haba ng panahon na nagdaan ay parehong walang nagbago sa nararamdaman nila para sa isa't isa. Nasa living room si Callen at nanonood ng mga TV shows nang marinig niyang nasasaktan na sigaw ng kanyang mahal na asawa mula sa kusina. Mabilis siyang tumayo at nagtungo sa kusina. Maging ang kambal na narinig ang malakas na sigaw ng ina nila ay dali-dari rin na bumaba ng hagdan para sundan ng ama sa kusina at makita ang lagay ng ina. Nakita ni Callen na mahigpit na nakahawak si Sandra sa dulo ng mesa habang ang isang kamay ay sapu-sapu ang malaki nitong tiyan. Are you okay, love? Puno ng pag-aalala na lumapit si Callen sa asawa. Kasabay nun ay ang pagpasok ng kambal nilang anak sa kusina na punong-puno rin ng pag-aalala ang mga mukha. Mama, ano pong nangyari? Nag-aalala na tanong ni Sean. Manganganak na ata ako. Tagaktak na ang pawis ng noo ni Sandra. Agad silang nagpanik nang marinig ang sinabi nito. Oh, anong gagawin ko? Kinakabahan na tanong ni Callen sa sarili. Mga anak, pakitawagan ng uncle niyo at sabihin niyo sa kanila na manganganak ng mama niyo. Kailangan ng magbabantay sa inyo. Bili ni Callen sa mga anak bago mabilis na binuhat niya ang kanyang asawa at nagmamadaling lumabas ng bahay. Bago tuluyan na lumabas ay ibinili niya muna ang kambal sa mga yaya nila.
Nang maisakay niya ito sa passenger seat ay kaagad siyang umikot at pumasok na sa driver seat. He opened the gate using the remote. Shh! Pupunta na tayo sa ospital. Kausap ni Callen sa asawa na nooy tahimik lang na nakaupo at magkasalubong ang kilay na nakatingin sa kanya. Ang mga bata, tanong ni Sandra. Ibiniling ko muna sila sa yaya nila. Maya-maya ay darating na rin ng mga uncle nila kaya pwede na silang sumunod sa atin sa ospital. Paliwanag ni Callen sa pilit na pinakalmado na boses para hindi na rin magpanik si Sandra. Ito kasi ang unang beses na kasama siya ni Sandra na manganganak kaya sobrang kabadong-kabado siya dahil noong isilang nito ang kambal nila ay wala siya sa tabi nito. Hinawakan ni Callen ang siya ng asawa. Baby, mamaya ka na lumabas ha pag nasa ospital na tayo, papunta na tayo. Kausap niya sa anak na gusto nang masilayan ng mundo bago dali-daling binuksan niya ang makina ng sasakyan. Hindi pa man sila nakakalabas ng gate nang humarang na sa daan ang dalawa niyang kaibigan na sina Tyler at Dark at inis na binuksan ni Callen ang bintana ng kotse at inilabas ang kanyang ulo. Umalis nga kayo sa daraanan ko manganganak ng asawa ko, sinasabi ko sa inyo sasagasaan ko talaga kayong dalawa. Sigaw niya pa. Nagkatinginan ng dalawa na para bang hindi pa rin makapaniwala. You mean, manganganak na siya? Like, what happened to Araja? Nagtataka na tanong ni Dark. Oo, kaya lumayas kayo dyan. Singhal ni Callen. Magiging ninong na naman ako? Tuwang-tuwang tanong naman ni Tyler. Oo, kaya pwede ba umalis na kayo dyan sa daanan? Diyos ko po, pumutok ng panubigan ko. Sigaw naman ni Sandra na sobrang nasasaktan at nahihirapan na sa sakit. Nagmamadali na nagtutulakan paalis sina Dark at Tyler. I'm sorry about that, baby. It was just your moron godfathers. Sabi ni Callen sa anak at halos paliparan niya ng sasakyan sa sobrang bilis ng kanyang pagpapatakbo. Ano ba, Callen? Magdahan-dahan ka nga. Singhal naman sa kanya ng kanyang asawa. Lalabas ang anak natin nang wala sa... aray! Bigla nitong sigaw. Ayan na talaga, Callen. Malapit na siya. Tagaktak ng pawis si Sandra at nag-uumpisa na rin tumulo ang mga luha nito. Hindi makaya ni Callen na makitang nasasaktan si Sandra, ngunit alam naman niyang wala naman siya magagawa sa sakit na nararamdaman nito. Hinawakan niya na lang ang kamay ng asawa at bahagya itong pinisil at saka mas pinabilisan ng pagpapatakbo ng sasakyan. Sa sobrang bilis ng pagtakbo nito, animoy lumilipad na sila. Makalipas ang halos 15 minuto na biyahe, narating na nila ang tapat ng ospital. Mabilis na lumabas si Callen ng kanyang sasakyan at muli niyang binuhat ang kanyang asawa palabas. Ano pong nangyari? Tanong sa kanya ng isang nurse na lumapit sa kanila. Tulungan niyo ako, manganganak ng asawa ko. Tarantang sagot ni Callen. Tumango naman ang nurse at may iba pang lumapit sa kanila. Pinaupo niya ang kanyang asawa sa wheelchair na dinala sa kanila ng mga nurses. Shh, my sweet, I'm just here. Pang-aalwan niya sa kanyang asawa habang hawak-hawak ang kamay nito. Humigpit naman ang pagkakahawak ni Sandra sa kanyang kamay na para bang babaliin niya iyon. Hindi niya din namang sakit na naramdaman dahil alam niyang masasasaktan ngayon ang kanyang asawa. Gusto niyo po bang sumama sa loob, mister? Tanong sa kanya ng nurse na nasa tapat na sila ng delivery room. No, hindi siya sasama. Ang kanyang asawa nang sumagot. But I said no! Sabi nito at saka sinamaan siya ng tingin. Para itong isang tigre ngayon pero maganda pa rin. Tumango na lamang si Callen at binitawan ang kamay ng kanyang asawa. Good luck. I love you. Pinatakan niya ng halik ang noon nito. Tumango naman sa kanya si Sandra. Habang nasa labas ay hindi siya mapakali dahil sa labis na pag-aalala. Ang totoo ay gustong-gusto ni Callen na sumama sa loob. Gusto niyang nasa tabi siya ni Sandra habang isinisilang nito ang bunso nilang anak. Oh God, I hope they're okay. Piping panalangin niya. Walang mapagsidla ng kabang nararamdaman niya ngayon. At the same time, na-excite siyang makita ang kanyang anak. Finally, after 9 months of waiting, makikita na nila ang anak niya. Are you okay, Callen? Rinig niyang boses ni Liam. Kaagad siyang humarap dito. What are you doing here? Nagtataka na tanong niya. Hindi niya alam kung paano nito nalaman na nasa ospital sila ngayon. Tumawag sa akin si Dark. Binyag na raw ng bunso niyo ni Sandra.
Why am I not invited? At kailan pa nanganak si Sandra? 2 araw ko pa lang kayong hindi nakikita, binyag na agad ng inaanak ko? You guys are so headless you didn't invite the most handsome man in the universe. Napairap naman si Callen sa sinabi nito. Napakahangin talaga nitong kaibigan niya, pero pagka-doktor ay nauuto naman ng iba nilang mga kaibigan. False information, nanganganak pala ngayon si Sandra. You mean nasa loob siya ng delivery room ngayon? Tanong nito. Tumango si Callen tsaka nag-aalalang bumaling sa pinto kung saan pumasok ang kanyang mahal na asawa. Is that the reason why you look so worried right now? Muling tanong nito. Tumango lang siya bilang kasagutan. Calm down, my friend. Just look at my handsome face and everything will be alright. Sabi ni Liam sabay ngisi sa kanya. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang iba nilang mga kaibigan kasama ang kambal na mangiyak-ngiyak na sa pag-aalala sa kanilang ina. Daddy, okay na po ba si Mama? Tanong sa kanya ng anak na si Camden. Sa tabi naman niya ay si Sean na kumikislap ang mga mata dahil sa luha. Hindi pa anak, pero sigurado ako magiging maayos din siya, sagot niya. Sana po maging okay si Mama at kapatid po namin, Papa, sabit naman ni Sean. Umuklo si Callen para makapantay niya ang height ng mga anak. Oo, anak. Magiging maayos din ang mommy at kapatid ninyo, sabi niya sa dalawa na tumango naman sa kanya. Lumipas ang mahabang sandali at hindi pa rin mapakali si Callen. Kanina pa siya balik-balik ng lakad. For Holy Mother of God, mag-aapat na oras na sa loob si Sandra at wala pang doktor na lumalabas mula sa loob. Kumalma ka nga muna, Callen. Kanina mo pa kami hinihilo dahil sa'yo, reklamo ni Liam. Oo nga, Callen. Salip na hindi kami kinakabahan kinakabahan na lang kami sa ginagawa mo, sabi naman ni Dark. How can I fucking calm down kung nasa loob ang asawa ko? Tanong niya sa kanyang mga kaibigan. Maupo ka kaya? Akong nahihirapan sa ginagawa mo eh. Tyler rolled his eyes. Hindi niya na lang ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad at balik. Habang ang kanyang mga anak naman ay nakamasid lang sa kanya. Mga ilang saglit pa ay bumukas na ang pinto at kaagad na tumayo ang kanyang mga kaibigan at lumapit sa doktor na para bang sila ang may asawang nasa loob. Bakas ang excitement sa kanilang mga muka. Sino ang asawa ng nanganak sa inyo? Nagtataka na tanong ng doktor habang nakatingin sa kanyang mga kaibigan. It's me! Ani Callen tsaka pinilit na isiniksik ang kanyang sarili sa mga kaibigan niya. How's my wife and daughter, Doc? Alam nilang babae ang kanilang magiging anak. And of course, they're so excited and happy after knowing that it's a girl dahil sa wakas ay may prinsesa na sila. Maging ang kambal ay sobrang masaya na umalaman nila na babae ang magiging kapatid nila. The doctor smiled. Maayos na ho ang lagay ng mag-ina ninyo at malusog ang inyong baby girl. Malapad ang ngiti nito kaya naman pakiramdam ni Callen at ang iba pang mga naghihintay kung kamusta na ang lagay ni Sandra ay nabunutan sila ng tinik. Really, Doc? Tuwang-tuwang tanong ni Callen. Walang mapagsidla ng sobrang kasiyahan niya ngayon. Hinawakan ni Callen ang ulo ng kambal na yumakap sa binti niya at sobrang tuwang-tuwa dahil maayos na ang lagay ng ina at makikita na rin nila sa wakas ang kanilang kapatid. Daddy, pwede na po ba namin makita si Mama at kapatid po namin? Tanong sa kanya ni Sean. Pwede na po ba namin siyang makita, Doc? Tanong ni Callen sa doktor. Ngumiti at tumango naman ang doktor. Yes, of course. Thank you, Doc. Ani Callen, bago bumaba ang tingin sa kanyang mga anak. Pwede na daw natin makita ang mama at kapatid mo. Excited na ba kayo? Sabay na tumango ang dalawa. Opo, Daddy! Excited na sabay-sabay silang pumasok sa loob kung saan agad nilang nakita si Sandra na nakahiga at nakangiti sa kanila. Mama! Yay, Mama! Kaagad na lumapit ang kambal sa ina sabay hawak sa kamay ni Sandra. Congrats po, Mama! Malambing na sabi ni Sean sa ina. Oo nga po, Mama. Congrats po. Ang galing niyo po at nalabas niyo po ang baby sister namin. Sabi naman ni Camden. Malambing na ngumiti naman si Sandra sa kanilang mga anak. Thank you, mga baby ko. Lumapit na rin si Callen sa asawa at buong pagmamahal na hinalikan ng noon nito.
Hinawakan niya ang kamay ni Sandra at nakangiting tumingin sila sa nurse na papalapit sa kanila habang buhat ang kanilang bunsong anak. Inalalaya ni Callen na maupo si Sandra habang ang kambal naman ay napapapalakpak. "Ito na po ang anak ninyo, ma'am, sir," sabi ng nurse sabay bigay kay Callen ang bunso nilang anak. Halos hindi sila makapaniwala habang nakatingin sa sanggol na hawak. Nagunahan sa pagtulo ang mga luha niya habang nakatingin sa kanilang anak. "She's so beautiful," komento ni Callen habang naluluhang nakatingin sa malaanghel nilang anak. "She's like a goddess." Matangos ang ilong nito habang ang mga mata ay nagmana sa kanyang ina. Her lips and brows ay namana naman sa kanya. "She's so gorgeous." Kamukhang kamukha ito ni Sandra. "Wow, she's beautiful. Para siyang anghel," manghang sabi pa ng kambal. "Kamukha siya ni Mama," sabi ni Sean. "Oo nga," sang-ayon naman ni Camden. "Parang si Mama nga siya. They're both beautiful." Tila ang lahat ay nabigani sa taglay na ganda ng bunsong anak nila. Pareho rin na maluha-luha ang mga mata nila ni Sandra. "Ano pong pangalan ni baby girl?" tanong ng nurse na malapad na nakangiti habang nakatingin sa anak nila. "Napakaganda niyo po." Napag-usapan na nila kung anong ipapangalan sa bunso nilang anak. Ang totoo ay pinagtalunan pa nila iyon dahil pareho na silang may isip. Ngunit sa huli ay nag-agree siya sa suggestion ng asawa niya. Hindi niya makakayang galit sa kanyang pinakamamahal niya. Faith Buenaventura. That's her name." Nakangiting sagot ni Sandra. Tumango naman ang nurse sabay ngiti. "Our baby Faith." Nakangiting saad niya. Bumaling sa kanyang asawa at malapad ng ngumiti. Her smiles never failed to make his heart thud. Ang pakiramdam niya nga ay araw-araw siyang nagkakagusto sa asawa niya. Araw-araw siyang nahuhulog kay Sandra. Sa bawat araw na lumipas ay palalim ng palalim ang nararamdaman niya para kay Sandra. Hindi rin naman masisisi si Callen kung bakit lagi siyang nai-inlove sa kanyang asawa. Sa ganda ba naman at sa bait nito ay talagang mahuhulog kahit sino. "Happy wedding anniversary, my love," bati ni Sandra sa kanya. Yes, today is their first wedding anniversary. At ang bunso nilang anak ang pinakamagandang regalo na natanggap nilang pareho. Ngayon, isa na silang masayang pamilya na biniyayaan ng mga cute at mapagmahal na mga anak at para bang wala na silang ibang mahihiling pa. At syempre, hindi rin nakakalimutan ni Callen ang pangako niya noon kay Sandra sa harap ng altar. Sa presensya ng Diyos at ang mga taong malapit sa kanila na araw-araw niya itong paliligayahin. "Happy anniversary, my wife," sabi niya at mas huyong hinalikan niya ito sa labi. "Happy wedding anniversary po sa inyo, Mommy at Daddy." Malambing na bati naman sa kanila ng kambal bago pareho na humalik sa mga pisngi nila. "More anniversary pa po sa inyo. Love na love po namin kayo." Pareho silang nagpapasalamat sa kanilang mga anak. Hindi pa rin sila makapaniwala habang nakatingin kay Faith. Tila ay nauunawaan naman ni Faith kung ano nangyayari ngayon dahil ngumingiti na ito. Kaya lahat sila ay sobrang mangha sa kanilang nakikita. Mas lalo rin kasi itong gumaganda na nakangiti ito. "Pabuhat nga ng inaanak ko." Parang batang saad ni Tyler. "Bakit, marunong ka na ba? Sa aso ko pa nga lang takot mo nang hawakan noon, ano pa kaya ngayon?" Nakangising pang-aasar naman ni Dark. "Of course, I already know how." May pagmamayabang na sagot ni Tyler at saka kinuha sa kanya si Faith. "Wow, she's so beautiful." "Pwede ka nang maging ama, asawa na lang ang kulang." Asar naman ni Liam. "Right." Pagsang-ayon naman ni Liam na kumukuha ng video. "Kanina ka pang kaka-video dyan na." Ani naman ni Tyler kay Liam. "Of course! Hindi ko nakuna ng video ang pag-propose ni Callen kay Sandra eh. Hindi ba, sabi natin noon, dapat may mga ka-videos or remembrance tayo sa mga happy memories ng bawat isa sa atin?" Napaubo-ubo si Sandra dahil sa sinabi ni Liam. Nang tingnan ni Callen si Sandra ay namumula ang pisngi nito. Alam ni Callen kung anong pumasok sa isip nito kaya ito nabulunan ng sariling laway. Of course, hindi makukunan ni Liam ng video ang proposal niya noon because he proposed after they made love.
Hinawakan ni Callen ang kamay ng kanyang asawa habang ang kanilang anak naman ay pinagkaguluhang kunan ng picture ng mga baliw nitong mga ninong. Kapag kwan ay binalik na ito sa kanila ni Liam. Sandra smiled at him. "I love you," she said. "I love you too, my wife. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin." Hinalikan ni Callen ang noon ni Faith at ang kambal. Sunod ay humalik din siya sa noon ni Sandra as she laughed with full of happiness in her eyes. Habang nakatingin sa kanyang mag-ina, hindi mawalang ngiti sa kanyang mga labi. Wala na siyang hihilingin pa dahil nasa kanya na ang pinakamaliwanag na buwan at araw sa kalangitan. Napakaswerte niya sa kanyang asawa at sa kanilang mga anak. The best treasure he had. With them, he felt complete. Mabilis nga na lumipas ang panahon at 10 taong gulang na ngayon ang kambal. At pareho nang nasa ika-6 na baitang. Dahil din kasi sa angking talino ng dalawa ay na-accelerate agad sila habang 1 taon na ngayon si Faith. Bungis-ngis si Faith at talagang sobrang paborito niya ang mga kuya niya. "Yaya! Yaya!" That was the first word that came out of Faith's mouth na noon ay nakahiga sa kama. Kakatapos niya lang bihisan. Sa isip niya ay baka kuya ang ibig sabihin ng sinabi ni Faith dahil sa sobrang lapit nito sa mga nakakatandang kapatid. Hindi naman mapigilan ni Sandra mapatalon dahil sa labis na pagkatawa. "What is it, baby? Can you say it again?" she asked her daughter excitedly. "Yuya!" Pag-uulit nito sabay palakpak ng kamay nito. Kaya mas lalo pa siyang napalundag sa tuwa. "Oh my God, ang galing-galing talaga ng bunso namin. Sigurado ako na magiging happy ang mga kuya mo mamaya kapag narinig na nilang boses mo." Pilini ulit bago pinudpod ng halik ang pisngi ng napakagandang anak. Sayang lang at nasa school pang mga kuya nito kaya hindi pa nila narinig kung anong sinabi ni Faith. Pero sigurado si Sandra na pagdating ng mga kuya nito mamaya ay magiging sobrang saya nila. "Love?" Malakas na tawag ni Sandra sa asawa na nasa baba at abala sa pagluluto. Today is Valentine's Day at pareho silang busy. Siya ay busy sa pag-aalaga ng kanilang anak na si Faith. Si Callen naman ay may meeting. Pero bago ito umalis ay pinagluto muna sila nito ng lunch dahil ayaw siya nitong magutom. Simula nang maging mag-asawa sila, pakiramdam ni Sandra ay bigla na lamang siyang lumobo dahil sa palaging masarap ang pagkain inihahanda ni Callen. Nag-take din kasi ng culinary course last year si Callen para daw mas maipagluto sila nito ng masarap na pagkain. Gusto ni Callen na tumaba siya. And she don't know why. Ayaw na ayaw ni Callen na ginugutom niya ang sarili niya. Callen said she can eat everything that she wants as long as it will not affect her health. Ganon din ito sa mga anak nila. And that made her heart happy and fall for him over and over again. Dahil hindi niya na kailangang magpakahirap sa pag-diet dahil kahit tumaba siya, ay patay na patay pa rin sa kanya ang kanyang asawa. Bumukas ang pinto ng kwarto nila at niluwa noon si Callen na nakasuot lang ng itim na boxers and white apron. Take note, without t-shirt, just apron. He looks so hot. Just by looking at her husband's body, pakiramdam niya ay handa na naman siyang manganak. Napakagwapo. "What is it, love? Is there something wrong?" Nag-aalala na lumapit sa kanya si Callen na may hawak pa na spatula. "Love, nakakapagsalita ng bunso natin!" She exclaimed at mahigpit na niyakap ang asawa. Ramdam niya ang init ng katawan nito na talaga namang nakakapang-init ng kalamnan. "Wow, really?" Hindi naman makapaniwalang usal ni Callen habang nakatingin sa kanilang anak. "Tuya!" Faith clapped her hand again. Hindi nakagalaw si Callen ng ilang segundo at nakatingin lang sa anak nila. "Wow, you're right!" Naluluha na sabi ni Callen. "You don't know how happy I am right now." Pagdating talaga sa kanilang mga anak, palaging emosyonal si Callen. Like kapag may bagong achievement ng anak nila, lalo na noong palaging with highest honors ang kambal. Naluluha ito. He's always been the best dad ever. "Yuy ka!" Faith giggled. Yumuko si Callen para halikan ng noon niya. "You really love your older brothers, huh? I'm sure magiging sobrang saya ng mga kuya mo kapag marinig ka nila." Sabi ni Callen sa anak bago muling bumaling sa kanya.
Happiness is shining in his eyes. At hindi nga sila nagkamali dahil sa sandaling makauwi na ang kambal mula sa school nila at marinig nila ang boses ng kanilang kapatid ay parehong napalundag ang dalawa sa tuwa at napaluha. Habang si Faith naman ay napahagikik sa mga kuya nito. Mahal na mahal ko kayo. Malambing na sabi ni Callen sa kanya at saka pinulupot nito ang braso sa bewang niya. You are so beautiful. I love you too. Nakangiting tugon niya at saka ginawaran ng mabilis na halik sa labi ang asawa. Kahit na Valentine's Day ngayon ay kailangan na pumasok ni Callen sa trabaho dahil marami itong meeting na kailangang atanan. Kaya naman naiwan silang mag-ina sa kanilang bahay. Nakaupo ngayon si Sandra sa sofa habang ang kambal ay nilalaro ang kanilang kapatid. Kanina ay may binigay sa kanya na sulat ang kambal na may chocolate pang kasama at napaiyak si Sandra sa kanyang nabasa. Until now, hindi pa rin siya makamove on. Kanina ay tumawag din sa kanyang mga kaibigan ni Callen dahil gusto raw nila na ipasyal ang mga inaanak nila. Mamaya pa naman daw kasi matatapos ang meeting ni Callen kaya gusto raw nila na makabonding din muna ang mga inaanak lalo pa silang na-excite nang malaman na nagsasalita na si Faith. Ilang oras na lang kanilang hinintay at dumating na ang mga ninong ng tatlo at sinabi na nila ang tatlo sa gala nila. Mabuti na lang at close na close din si Faith sa kanila. Kaya kahit isang buong araw pa nilang ilayo sa kanila si Faith ay hindi ito umiiyak. Mabait din kasi ang mga kaibigan ng kanyang asawa. At talaga namang tingin sa mga anak nila ni Callen ay parang sarili na rin nilang anak. Si Callen pa lang kasi ang may anak sa kanilang pagkakaibigan. Ang tatlo kasi parang wala pang plano na magkapamilya. Naiwan naman si Sandra sa bahay nila. Sa totoo lang ay medyo malungkot siya ngayon dahil kanina bago umalis si Callen ay hindi man lang siya nito binate ng Happy Valentine's. Pakiramdam niya tuloy ay nakalimutan ni Callen ang araw na to. Dati kasi hindi siya nakakalimutan na batiin ni Callen kapag may mga special day just like today. Then they will make love hanggang sa mag-umaga. And now it feels like Callen forgot about this special day. Alam niya namang busy si Callen at naiintindihan niya ito. Kung hindi niya ito makakasama ngayong Valentine's Day, pero hindi pa rin maiwasan ng hindi magtampo dahil hindi man lang siya nito binate. Napatingin si Sandra sa kanyang cellphone na nakapatong sa coffee table when it started to ring. Akala niya si Callen ang tumatawag, but it was Addison. Naging kaibigan niya itong si Addison nang may event sa school ng kambal. May anak din kasi itong nag-aaral. Magandang bata ang anak ni Addison at agad nga sila na naging magkasundong dalawa. Nasa Singapore ngayon si Addison dahil may hindi sila napagkasunduan ng asawa nitong si Reed, kaya naman ay tinataguan muna ito ni Addison. Hey, Mare! Bati niya na masagot ang tawag. Oh, how are you, Mare? Tanong naman ni Addison. I'm good, ikaw? Well, I'm sad. Hindi man lang kami pinuntahan ni Reed dito. He's so annoying. I think hindi niya na kami mahal. I'm gonna cry. This past few days, napapansin niya ang pagiging emosyonal ni Addison. I'm sure he's just busy. Trust me, mamaya kakatok na yan sa pinto mo with flowers. I hope so. Happy Valentine's Day, by the way. Mare, and I miss you already. Happy Valentine's Day, and I miss you too, Mare. Don't forget may pasalubong, ha? Tumawa si Addison mula sa kabilang linya. Kailan ko ba nakalimutan yon? So how's your Valentine's with your husband at mga anak ninyo? I'm sure masayang Valentine's nyo. Nako, nasa mga ninong nilang tatlo ngayon, ipapasyal daw muna nila. Abang si Callen naman ay nako ayun, nasa office dahil nagkaroon daw ng problema. Malungkot niya namang sagot. I'm sure uwi din naman agad yon, trust me. Kailan pa ba nakalimot si Callen ng mga special day? Addison chuckled. Napahinga naman siya ng malalim. Well, I hope so, Mare. Ilang sandali pa silang nag-usap na dalawa hanggang sa may narinig siyang nag-doorbell mula sa kabilang linya at sunod ay ang boses ng anak ni Addison. Oh, I think my visitor ako. I'll call you later, Mare, okay? Paalam ni Addison. Hindi niya na magawang makasagot dahil namatay na ang tawag. Nagbuntong hininga na lang si Sandra bago tumayo at nagtungo sa silid nila ni Callen. Ang boring naman ngayong araw. Siguro ay matutulog na lang siya. Baka pagising niya ay nakauwi na si Callen at ang mga anak nila. Mamayang gabi na lang din niya ibibigay sa kanyang asawang kanyang regalo. Hindi naman alam ni Sandra kung ilang oras na siya nakatulog. Nagising lang siya dahil sa ingay ng kanilang doorbell.
Nang tinang niya ang oras ay nanlaki ang kanyang mga mata na makitang 5 p.m. na. Ang tagal niya na palang natulog kaya naman pala gutom na gutom siya ngayon dahil hindi pa siya nagla-lunch. Dali-dali siyang bumangon at patakbong lumabas ang silid at bumaba ng hagdan upang pagbuksan ng nagdo-doorbell. Nang mabuksan niya ang gate ay bumungad sa kanya si Liam kasama si Dark. Ngunit hindi nila kasama ang mga bata at si Tyler kaya bahagya siya nagtaka. "Kanina pa kami tumatawag sa'yo," sabi sa kanya ni Liam. "Pasensya na, nakatulog kasi ako. Naiwan ko yung cellphone ko sa living room," paliwanag niya. "Nasaan si Tyler at ang mga bata? Bakit hindi niyo sila kasama?" "Nasa maayos naman ngayon ng mga bata sa pangangalaga ni Tyler Guevara." Pero si Callen, biglang bumangon ng kaba sa puso ni Sandra dahil sa tono ng boses ni Dark. "Bakit? Ano nangyari sa asawa ko?" Nagbuntong hininga ng malalim si Dark at malungkot ang mga mata na tumingin sa kanya. Naaksidente siya. Animoy binuhusan siya ng malamig na tubig na punong-puno ng yelo dahil sa sinabi nito. "This can't be true." Ha? Nagsimula ng tumulo ang masagana niyang luha. "Pinaiyak mo, lagot tayo nito kay Callen." Singal ni Liam tsaka malakas na binatukan si Dark. Yun lang naisip ko eh. Dahilan naman ni Dark habang masamang tingin kay Liam dahil sa pagbatok nito. "Alika na Sandra, sumama ka na sa amin. Dadaling ka namin sa kanya." Nandalabo ang kanyang paningin dahil sa labis na luha. Walang mapagsidlan ng kabang nararamdaman niya ngayon. Hindi ito pwedeng mangyari. Sana naman ay ayos lang ngayon si Callen dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya kapag may mangyaring masama dito. Pinasakay niya ang dalawa sa backseat. Nang makapasok ang dalawa sa may likod ay mabilis na pinaandar nilang sasakyan. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Sandra. She didn't know what to do. Gusto niya na magising sa masamang panaginip na ito. Hindi pwedeng may masamang mangyari kay Callen. Hindi niya kakayanin. Patuloy sa pag-agos ang kanyang masaganang luha at palakas ang kanyang pagikbi. Nag-aalala na nakatingin sa kanya si Liam kapag kuwan ay sumama ang tingin nito kay Dark. "Here." May iniabot sa kanya na panyo si Liam. Kinuha niya iyon tsaka pinunasan ng mga luha niya. Pwede bang ipiring mo yan sa sarili mo?" Nagtataka naman na tumingin siya kay Dark. "Ha? Bakit?" Masyadong malalang lagay ni Callen kaya naman gusto sana namin na ipiring mo yan. Para hindi ka magulat," paliwanag ni Dark habang ang mga mata ay nasa daan. Bagamat naguguluhan ay sinunod na lang niya ang mga sinasabi nito. Makalipas ang ilang minuto na biyaheng maramdaman niya na huminto ang sasakyan at ang pagbukas ng pinto sa tabi niya. "Nasaan na tayo?" Kinakabahan na tanong niya habang inalalayan siya ng kung sino man na dalawa palabas ang sasakyan. "Nasa ospital ng asawa ng kumari mong si Addison. Dito namin siya dinala." Si Dark ang sumagot. Mas lalong lumakas ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Sobrang kabado na siya at pakiramdam niya ay nangihina ng kanyang tuhod dahil sa kaba. "Lalakad tayo, ha?" Rinig niya sabi ni Liam. Marahan naman siyang tumangutango habang ang puso niya ay patuloy sa mabilis sa pagtibok dahil sa takot at pag-aalala para sa asawa niya. Inalalayan siya ng dalawa sa paglalakad. Hinayaan lamang niya ang mga ito kung saan siya dadalhin. "Lord, sana naman nasa ayos lang ang asawa ko. Hindi ko makakaya kapag may masamang mangyari sa kanya." Iyan ang panalangin ni Sandra sa kanyang isipan. "We're here." Mas lumakas lalo ang kalabog ng dibdib niya nang marinig niyang sinabi ni Dark at nang binitawan siya ng mga ito. Nangihinang tinanggal niya ang pagkapiring. Noong una ay hindi malinaw sa kanya ang kanyang nakikita hanggang sa tuluyan na iyong luminaw. Nakangiti sa kanyang harapan ang kanyang asawa na may hawak na bouquet of roses. Walang kahit anong galo sa katawan nito. Ang totoo ay napakagwapo nito sa suot nitong tuxedo. Nang ilibot niya ang kanyang paningin, sakalang niya napagtanto na wala sila sa loob ng ospital. Kundi, nasa terasa nakitang-kita ang magandang view ng paglubog ng araw. This place is so romantic and beautiful. Mayroong petals of roses na nakaform as heart sa kanilang kinatatayuan at nagkalat pa kung saan-saan.
Candles, red balloons, at ang iba pa ay naglilipara na habang sa tali nun ay may mga puso. The place is so perfect. Meron ring table na may nakahandang mga pagkain na hindi pamilyar sa kanya kung ano man yun, ngunit sigurado siyang si Callen ang nagluto ng lahat ng yon. Happy Valentine's Day, sweetheart. I'm sorry hindi kita kaagad binati kanina. Nakangiting bati ni Callen tsaka inaabot sa kanyang roses na hawak nito. Why are you crying? Hindi ka na aksidente? Thank God. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may masamang nangyari sa'yo. Patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Shhh! Ikinulong ni Callen ang mukha niya sa mainit nitong palad at pinunasan ang mga luha niya. Nag-aalala ang mukha nito sa kanya kapag kwanay. Sino naman nagsabi sa'yo na naaksidente ako? Kasi naman yun lang naisip ko para sumama siya sa amin kanina. Kaagad namang paliwanag ni Dark. Naku Dark, I'm going to kill you. Pinaiyak mo pa ang asawa ko. Singhal ni Callen sa kaibigan. Sorry na nga pero at least diba andito na siya? Callen sighed. Yeah, whatever. Thanks for your help, Schmidt and Collins. Sumaludo sa kanilang dalawa bago nagpaalam na aalis na para mapag-isa raw sila. Nagpasalamat naman ulit sa kanila si Callen at ganon din si Sandra kahit na pinaiyak siya ng mga ito. Nagustuhan mo bang sorpresa ko sa'yo? Marahan siyang tumangutango at saka kumalas sa pagkakayakap sa kanyang asawa at inilibot ang paningin. Yes, super! Tuwang-tuwa ang kanyang puso dahil hindi nakalimutan ni Callen ang araw na ito. Grabe yung kaba niya kanina kasi akala niya may masamang nangyari na sa kanyang asawa. Yun pala ay sinorpresa lang siya nito. She stared at her husband so lovingly. Ngumiti siya at saka masuyo itong hanalikan. Habang nasa bisig ng kanyang asawa, wala na siyang hihilingin pa dahil lahat ng pinangarap niya ay nasa taong mahal niya na at hindi na siya naghahanap pa ng iba. Masaya at kontento na siya sa buhay na meron siya kasama ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak. Lumayo si Callen at sunod ay humalik ito sa noon niya. Nangako ako sa'yo noon na liligawan kita araw-araw, right? Mabagal siyang tumango. Malinaw pa sa kanyang pangako nito noon at tinupad naman ito. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay araw-araw din siyang nililigawan ni Callen. Will you be my date? Callen smirked. Of course! Masayang sabi niya at sabay noon ay nagsimula ng tumugtog ang isang sweet na music at nagliwanag ang mga fireworks sa kalangitan. I love you, Callen whispered and kissed her passionately. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Hindi ko pa naaalala ang lahat ng tungkol sa nakaraan natin pero pinapangako ko sa'yo na bawat araw ay gagawa tayo ng masayang alaala na kailanman ay hindi mawawala sa memorya natin kahit gaano pa kahabang panahon ang lumipas. May isinuot sa kanya si Callen at tinawakan niya yon habang ang mga labi nila ay dahan-dahan na naglapat. Mayroong pendant na moon ang kwentas na binigay nito sa kanya and it's so beautiful. Do you like it? Tanong nito sa kanya. Yes, I love it. Thank you. Ang gift ko mamaya na lang pag-uwi natin ha. But you already know what it is. Aniya sabay kindat. Callen smirked. Uwi na kaya tayo? Inirapan niya ito at saka tinignan ng pendant ng kanyang kwentas. Alam mo ba kung bakit buwan ang pendant niyan? He suddenly asked. Her brows furrowed. No? Why? Dahil binigyan mo ng liwanag ang madilim kong mundo. May kinuha pa itong isang kwenta sa kanyang bulsa. Unlike her, son naman ang pendant ito. And this is for our children. Muli ay may kinuha pa itong 3 kwintas mula sa bulsa. Hindi katulad kanina ang pendant ng 3 kwintas ay magkasama na ang buwan at araw. And this is for me. Ano naman ang ibig sabihin yan? To let everyone know that even in the darkest and worst part of me, I have the most beautiful moon and stars. Mas lalo siyang napangiti dahil sa sinabi nito. God, she's so lucky. She wrapped her arms around his neck. Happy Valentine's Day, my love. I love you, she said.
Callan smiled oh so lovingly. Happy Valentine's Day, my moon. I love you too. At saka hinalikan nito ang kanyang noo. Ilang sandali pa ay dumating ng mga kaibigan ni Callan kasama ang 3 nilang anak at magkasama na pinagdiwang dala ang Valentine's Day. Napuno ng masayang tawanan at kwentuhan at tulad nga ng sinabi ni Callan ay wala na siyang ibang mahihiling pa dahil nasa kanya na ang maliwanag na buwan at makinang ng mga bituin na nagbibigay liwanag sa madilim niyang mundo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!